Nagbukas ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Vasily Zaitsev, tinuturuan ng kanyang lolo sa pangangaso. Itinali nila ang kanilang kabayo bilang pain habang sinasabi ng lolo ni Vasily sa kanya na manatiling kalmado upang hindi magambala ang lobo sa kanilang presensya. Habang nakatutok na ang rifle, sumugod na rin ang lobo patungo sa kabayo. Sa puntong ito inutusan na siyang kalabitin ang gatilyo. Ang nanginginig na si Vasily ay kinalabit nga ang gatilyo, walang alam na ang makabuluhang sandaling ito ang huhubog sa kanyang pagkatao. Ang eksena ay napunta sa taong 1942, kung kailan ang mundo ay nahaharap sa takot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sinakop ng mga Nazi ang Europa at ngayon ay umuusad na patungo sa mga lupain ng langis ng Asya sa pamamagitan ng pagdaan sa Soviet Union. Gayunpaman, mayroong hadlang sa kanilang paglalakbay, ang lungsod ng Stalingrad na protektado ng mga sundalo ng Russian Red Army. Habang tumitindi ang labanan sa lungsod, isang backup na puwersa ang ipinadala para tulungan ang Red Army. Kabilang sa mga sundalong sumakay sa tren ay si Vasily na naging isang bihasang sniper. Napansin niya ang mga sibilyan na itinataboy sa pagsakay ng tren upang bigyang puwang ang higit pang mga sundalo. Pagkatapos ng maikling biyahe, narating na nila ang lungsod at pinasakay sa mga bangka upang marating ang frontline. Sa hitsura ng larangan ng digmaan, kitang-kita na ang mga Nazi ay lubos na nagtagumpay sa kanila at ang mga backup na sundalo ay ipinadala sa isang misyon ng pagpapakamatay. Nang mapagtanto ito ng hukbo, ilang mga sundalo ang sumubok tumakas para lamang mabaril ng kanilang sariling commander dahil sa kanilang kaduwagan. Nang tuluyang marating ng bangka ang pantalan, ang mga nakaligtas na sundalo ay agad na pinagsama sa isang pares ng dalawa kung saan isa lamang sa kanila ang may hawak ng rifle habang ang isang kapareha ang magdadala ng bala. At si Vasily nga ay hindi napili sa pagdadala ng rifle kundi ng bala. Pagkatapos inutusan sila ng kanilang commander na kung mamamatay ang kapareho nila ay maaari nilang kunin ang rifle nito. Nang marating ang battlefield, si Vasily ay maingat na nagmaniobra at nagmamasid sa paligid habang pinapaulanan sila ng pag-atake ng mga kalabang Aleman. Nang makitang maliit ang tsansa nilang manalo, sinubukan ng ilan sa kanyang mga kasamahang sundalo na tumakas, ngunit pinatay ang mga ito ng sarili nilang commander dahil sa mahigpit nilang palatuntunan na ang sinumang magtangkang umurong sa digmaan ay walang awang papatayin. Hindi nagtagal, ang larangan ng digmaan ay natatakpan ng mga bangkay ng mga sundalong Ruso. Makalipas ang ilang saglit, pumasok ang isang sasakyan sa malagim na eksena ngunit agad na napasabugan ng tangke. Ngunit kahit papaano nakaligtas mula sa pag-atake si Commissioner Danilov ng hukbo ng Russia at nagtago sa gitna ng mga bangkay at nagpanggap na patay. Pinigilan niya ang kanyang hininga nang dumating ang mga Aleman at nagsimulang barilin ang mga sundalong Ruso upang tiyaking walang matirang buhay sa kanila. Sa kabutihang palad hindi tinamaan si Danilov at naghintay hanggang sa umalis ang mga sundalong Aleman, pagkatapos kinuha ang rifle mula sa isang patay na sundalo sa malapit. Nang mapagtanto na ang rifle ay wala ng bala, nilapitan siya ni Vasily, na nakaligtas din sa pamamagitan ng pagkukunwaring patay. Ibinigay niya ang kanyang bahagi ng bala sa commissioner at sinabihan siyang bumaril lang siya kasabay ng nangyayaring pagsabog sa paligid upang matiyak na hindi sila matuklasan ng kalaban. Gayunpaman, nag-aalangan si Danilov dahil sa kanyang kakulangan sa kakayahan, kaya ibinigay niya ang rifle kay Vasily. Kasabay ng pagdating ng isa pang sasakyan at nagsimula ang pagsabog, ginulat ni Vasily ang commissioner sa kanyang mahusay na pagbaril at pinatay ang lahat ng mga kaaway na walang kahirap-hirap. Sobrang napahanga si Danilov sa kanya at kalaunan nang nakabalik na sila sa punong tanggapan, agad nagprint si Danilov ng ilang polyeto para ipalaganap ang nagawa ni Vasily. Napagtanto ng matataas na opisyal ng Red Army na mahina ang kanilang depensa dahil ang kanilang mga sundalo ay walang lakas ng loob na ialay ang kanilang buhay para sa bayan. Naging sanhi din ito sa paghina ng puwersa ng Soviet, kaya humakbang si Chairman Nikita Khrushchev upang muling itayo ang sistema ng kanilang depensa. Hiningi niya ang kanya-kanyang ideya ng mga nasasakupan upang baguhin ang kanilang mga estratehiya, ngunit ang lahat ng nakuha niyang sagot ay ang parehong mga lumang estratehiya, hanggang sa iminungkahi ni Danilov na dapat silang maghatid ng pag-asa at magpresenta ng isang bayani na maghahangad ng tagumpay upang protektahan ang kanilang inang bayan. Nagulat si Khrushchev sa mungkahi niyang ito at tinanong kung sinong bayani naman ang ipipresenta nila. Kaya inirekomenda ni Danilov si Vasily at nakakuha ng pahintulot na iprint ang kanyang mga kwento ng kabayanihan sa pahayagang militar.
Pagkatapos, mabilis na nakilala ang mga kasanayan ni Vasily at siya ay kaagad na inilipat sa Sniper Division. Sa lalong madaling panahon, ang kwento ng kanyang kabayanihan ay umabot sa mga tao sa buong bansa na ginagawa siyang mukha ng hukbong Ruso pati na rin bilang isang icon ng propaganda. At dahil na rin dito, ang hukbo ng Alemanya ay nagkaroon na rin ng takot sa ipinagmamalaking sniper ng mga Ruso, hanggang sa italaga nila si Major Erwin Koenig, isang kilalang marksman at pinuno ng Army Sniper School sa Germany, upang patayin si Vasily. Isang araw, habang nasa misyon si Vasily, nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Sasha Filipov, na gaya ng bawat isang mamamayan ay labis ang paghanga sa kanya. Inimbitahan siya ni Sasha sa kanyang tahanan kung saan dinalhan siya ni Danilov ng mga liham mula sa kanyang mga fans na kailangan niyang sagutin. Ilang sandali pa, pumasok sa bahay ang isang babaeng nagngangalang Tanya. Siya ay isang sundalo mula sa lokal na milisya na itinuring pamilya na ng mga Filipov. Naalala ni Vasily na kasabay niya siya sa tren patungo sa Stalingrad at umaasang maaalala niya rin siya. Gayunpaman, nabigo si Vasily dahil kilala lang siya ni Tanya bilang bayani ng digmaan. Habang nag-uusap ang grupo, halata na parehong interesado sa kanya sina Danilov at Vasily. Nag-alok pa si Danilov sa kanya ng trabaho sa punong tanggapan upang maintindihan ang mga German code pagkatapos malaman na marunong siyang magsalita ng Aleman. Bagamat nag-aalangan, kinuha ni Tanya ang trabaho nang mapagtanto niyang makakapagligtas siya ng maraming sundalo sa pamamagitan ng paggawa nito. Kinabukasan, si Vasily ay na-deploy sa dating department store kung saan ang isang kalaban na sniper ay nagdudulot ng kaguluhan para sa hukbong Soviet. Pagdating niya doon, may nakita siyang anino malapit sa bintana at pinatay ito. Tiwala sa kanyang kakayahan, kinuha niya si Ludmila upang samahan siyang pumasok sa loob at suriin ito, para lamang malaman na ito pala ay isang decoy upang akitin sila. Napansin ni Vasily ang isang upos ng sigarilyo at napag-alaman na nasa loob pa rin ang sniper. Biglang ilang eroplano ang lumipad sa lugar na binobomba ang mga gusali na nagpapanik kay Ludmila. Sinubukan ni Vasily pakalmahin siya pero nagmadaling tumakbo si Ludmila dahilan upang madaling makita siya ng sniper na si Koenig at binaril sa kanyang kamatayan. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Major Koenig na bumalik sa kanyang hideout kung saan nilinis ni Sasha ang kanyang sapatos. Binigyan din siya ni Sasha ng impormasyon tungkol kay Vasily bilang kapalit ng pagkain. Matapos malaman ng Red Army ang layunin ni Koenig, inupahan nila si Kulikov, ang dating estudyante ni Koenig upang tulungan si Vasily. Sina Vasily, Kulikov, at Volodya, isang miyembro ng sniper team ay nagtungo sa inabandonang gusali na may nakaset up na katawan para magmukhang sniper ng kaaway. Sa pagpalagay na ito ay isang bitag, naniniwala sila na narito si Major Koenig at lumipat sa ibang lugar. Pinaputukan sila ng kalaban ngunit sa kabutihang palad ay naabot nila ang ligtas na lugar nang hindi natamaan at pagkatapos ay naghanda na sila para sa hapunan. Bumalik si Volodya para kunin ang sopas na naiwan niya sa kabilang kwarto ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ng kaaway. Nang tumanggi siyang ihayag ang kinaroroonan ni Vasily, pinasuot siya ng unipormeng Aleman at ipinadala na nakabalat kayo bilang kanilang repairman. Nang walang anumang pag-aatubili, binaril siya ni Kulikov upang sadyang isiwalat ang kanilang lokasyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang helmet bilang decoy, umaasang mahuhulog sa bitag si Koenig at may hayag ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, sa mahabang karanasan ni Koenig sa digmaan ay hindi siya basta-basta mahuhulog sa mga ganitong klaseng patibong, kaya napilitan ang dalawa lumipat sa ibang lokasyon. Habang lumilipat sila sa ibang lugar, lingid sa kaalaman nila na batid ni Koenig ang kanilang susunod na hakbang sa pamamagitan lamang ng instinct nito at walang kahirap-hirap na pinatay si Kulikov. Nang masaksihan ito ay nagpahina ito sa fighting spirit ni Vasily, sinasabi sa sarili na hindi niya matatalo ang ganito kahusay na sniper. Sa kabila na marami nang nasawi sa kanilang sniper division, hinikayat pa rin ni Khrushchev si Danilov na ipagpatuloy lang ang sniper face-off laban sa pinakamahusay na sniper ng Aleman na si Major Koenig. Pagkatapos hiniling sa kanya ni Tanya na ilipat siya pabalik sa Malaysia. Nang makabalik na si Vasily na may mababang moral, ipinangako sa kanya ni Danilov na kukuha pa sila ng higit pang intel tungkol kay Koenig at hiniling sa kanya na himukin si Tanya na manatili sa headquarters. Gaya ng hiniling ni Danilov,
Sinubukan ni Vasily na kumbinsihin si Tanya na manatili sa headquarters pero sinabi ni Tanya na ang kanyang mga magulang ay kabilang sa mga bilanggo na pinatay ng mga Aleman, kaya gusto niyang sumali sa militia at lumaban. Naiintindihan ni Vasily ang kanyang nararamdaman kaya binigyan niya ito ng rifle upang ipakita ang pagsuporta sa kanyang desisyon. Sa hideout, muling nilinis ni Sasha ang sapatos ni Koenig habang tinanong si Sasha kung saan ang susunod na lokasyon ni Vasily. Kinabukasan, hinintay niya si Vasily sa lugar na ibinigay ni Sasha. Pagkaraan ng ilang sandali, palihim na dumaan si Vasily at ng kanyang kasama sa mga tubo na nagpa-alerto kay Koenig sa kanilang presensya. Sa sandaling lumabas sila mula sa tubo, mabilis na pinaputukan sila ni Koenig dahilan upang malaglag ni Vasily ang kanyang rifle at nagtago sa likod ng isang aparato. Samantala tinamaan naman sa kamay ang kanyang kasama kaya hinimok niya itong bumalik sa headquarters. Sa pagbalik niya ay agad niyang pinaalam kay Tanya at Danilov ang sitwasyon ngayon ni Vasily. Hindi na nagdalawang isip si Tanya na puntahan at iligtas si Vasily. Samantala patuloy na sinisikap ni Vasily kunin ang kanyang rifle sa tulong ng isang kutsilyo at lubid ngunit hindi siya binibigyan ni Koenig ng pagkakataon. Pagkatapos noon, niyanig ng pambobomba ang buong gusali at ang mga piraso ng salamin ay nabasag sa kung saan-saan na nagbigay kay Koenig ng malinaw na tanawin kay Vasily. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating na si Tanya sa pamamagitan ng tubo ngunit sinabihan siya ni Vasily na manatili. Ipinakita niya sa kanya ang lokasyon ni Koenig sa parehong salamin kung saan siya ay pinapanood at tinuruan siya ng estratehiya kung saan bubulagin nila si Koenig sa pamamagitan ng pag-reflect ng piraso ng salamin sa araw. Mabisang nagawa naman ito ni Tanya at agad sinamantala ni Vasily ang pagkakataong kunin ang kanyang rifle at nagawang barilin ng kamay ni Koenig. Bago umatras ang magkabilang panig. Kalaunan sa gabing yun, ipinagdiriwang ni Vasily at Tanya ang maliit na tagumpay kasama ang iba pang mga kasama. Nang sumunod na araw, sinabi ni Vasily kay Danilov na gusto niyang maging isang regular na sundalo dahil inaamin niyang hindi niya ka-level ang husay ni Koenig pagdating sa sniper. Gayunpaman hindi ito tinanggap ni Danilov at minanipula siya sa pamamagitan ni Sasha. Inihahayag na si Sasha ay nagtatrabaho bilang isang double agent dahil malaki raw ang tiwala ni Sasha sa kanyang kakayahan. Sa pamamagitan ng mga impormasyong ibinahagi ni Sasha, alam na nila ngayon ang eksaktong lokasyon kung nasaan si Koenig at si Vasily ay itinalaga sa isang huling misyon. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Vasily na nagka-camouflage sa gitna ng mga bangkay sa lupa, hinihintay ang pagdating ni Koenig. Sa kalaunan, dumating na si Koenig at pumosisyon sa kanyang pwesto, ngunit sa kasamaang palad ay nakatulog si Vasily. Napansin ni Koenig ang aninag ng sniper ni Vasily at nang titirahin na sana niya ito, mabuti na lang dumating ang isang sundalong Aleman at inakala nitong patay na si Vasily. Kinuha ng Aleman ang sniper ni Vasily pati AD nito bilang ebidensya ng pagkamatay ni Vasily. Dahil dito ay pinauwi na rin ng commander ng Aleman si Major Koenig dahil tapos na daw ang kanyang trabaho. Sa gitna ng lahat ng ito, 100% sigurado si Koenig na buhay pa si Vasily. Pagkatapos, ibinalita ng punong tanggapan ng pagkamatay ni Vasily sa pamamagitan ng loudspeaker na nagpadala sa mga tropa ng Ruso sa kaguluhan. Samantala, umiiyak si Sasha sa pag-aakalang patay na talaga si Vasily, ngunit tiniyak sa kanya ni Koenig na walang katotohanan ito, at sa pagtatangkang malaman kung talagang patay na si Vasily, sinabi ni Koenig kay Sasha ang kanyang susunod na lokasyon, naniniwalang tiyak na dadalhin ng bata ang impormasyon kay Vasily. Nagbanta din siya kay Sasha na ito na ang huling pagtatrabaho niya sa kanya bilang impormante at sinabing wag na wag pupunta sa lokasyon na ibinigay niya. Dahil sa walang pahiwatig ng pagbabalik ni Vasily, nagsimulang magsulat si Danilov ng isang anunsyo ng kanyang kamatayan nang biglang lumitaw si Vasily at sinurpresa sila. Inamin niya na nakatulog siya habang hinihintay noon si Koenig. Hindi nagtagal ay nalaman niya kay Sasha na pumunta si Tanya sa istasyon para tangkaing patayin si Koenig ng mag-isa. Nagmadaling pumunta sina Vasily at Danilov para iligtas si Tanya mula kay Koenig at sa kabutihang palad ay natagpuan nila agad siya. Masaya na makitang buhay si Vasily, naghalikan ang dalawa na dumurog sa puso ni Danilov na may gusto din pala kay Tanya. Galit na galit, bumalik siya sa headquarters at isinulat sa pahayagan na si Vasily ay naging taksil dahil daw tinangka nitong pikein ang kanyang kamatayan upang talikuran ang responsibilidad na iniatang sa kanya. Samantala, hindi nakinig si Sasha sa babala ni Koenig at pumunta pa rin sa lugar na ipinagbawal sa kanya ni Koenig kaya bilang resulta, pinatay niya si Sasha at binitay na nagsilbing pain para kay Vasily.
Nadurog ang puso ni Tanya nang makita ito at sa sobrang galit ay gusto niyang ipaghiganti ang kamatayan ni Sasha, ngunit pinigil siya ni Vasily na sinasabing patibong lamang ito ni Koenig para hulihin siya at ipinangako kay Tanya na papatayin niya si Koenig bilang hustisya para kay Sasha. Sinabi niya rin na lumikas na sila ng kanyang ina dahil sa lalong tumitinding digmaan. Hindi alam ni Danilov at Tanya kung paano sasabihin kay Mrs. Filipov ang pagkamatay ni Sasha, kaya nagsinungaling sila sa kanya na si Sasha ay sumali sa puwersa ng mga Aleman. Naisip ni Mrs. Filipov na baka ginawa ito ng kanyang anak para sa kanyang kapakanan at umaasa na sana nasa mabuti siyang kalagayan. Nagpasya na rin silang lumikas gamit ang special pass na ibinigay ni Danilov dahil sa tumitinding digmaan. Habang sinusubukang sumakay sa bangka, isang bomba ang sumabog malapit sa kanila at lubhang napuruhan si Tanya at nawalan ng malay. Sinabi ng doktor na matindi ang pinsala ni Tanya at wala ng paraan para iligtas siya, kaya hindi na raw nila ito maaaring isakay sa bangka. Gayunpaman kinumbinsi siya ni Mrs. Filipov na anak niya si Tanya at ipinakita sa kanila ang pass at pinayagan na rin nila siyang isakay. Sa ibang lugar, ang malungkot na si Danilov ay pinuntahan si Vasily para ibahagi ang malungkot na balita na sinapit ni Tanya. Sa sobrang panghihinayang, sinisisi niya ang sarili at nagpas siyang ilantad ang kanyang presensya kay Koenig upang matunton ni Vasily ang posisyon niya. Don't do that! Inakala ni Koenig na si Vasily ang napatay niya at lumapit sa lokasyon nito, umaasa sa tagumpay. Ngunit nagulat siya nang makita niyang naghihintay sa kanya si Vasily. Agad na niyang tinanggap ang kanyang kapalaran, hinayaan ni Koenig si Vasily na barilin siya at namatay sa engkwentro. Kinuha ni Vasily ang kanyang rifle at inilagay ito sa tabi ng walang buhay na katawan ni Danilov bilang tanda ng paggalang. Pagkalipas ng 2 buwan, nang malaya na ang Stalingrad mula sa Aleman, nakatanggap si Vasily ng isang liham mula kay Tanya na nagpapagaling sa field hospital. Sabik na makita siyang muli, binisita niya ang address na nabanggit sa liham, at nagtapos ang pelikula ng masaksihan natin ng isang taos-pusong muling pagsasama ng dalawa.